So ngayon, punta na tayo mga kababayan naman dito sa nakita nating vlog na inilabas mga kababayan nitong si Dado Clemente na kung saan dapat daw pala mga kababayan bubuntalin niya. Dapat daw pala mga kababayan bubuntalin niya etong si General Torre nung nagkaharap po sila. Kaso nga lang mga kababayan, hindi daw po nangyari yun. Hindi na ituloy yun kasi biglang nung nakita daw nitong si Dado Clemente na two-star general, etong si General Torre mga kababayan nagbago bigla yung kanyang isip. So eto, pakinggan po natin mga kababayan. I-credit po natin sa kanya to ha. Hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Anyway, pagpatuloy na po natin. Good afternoon. Good evening. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Salamat sa coffee ng Mats. Okay? Pakinggan nyo. Salamat, madam. Thank you, my love. Joke. Joke lang. Pakinggan nyo sinasabi ng dalawang may topak na ito. Nagkapang hinintay namin yung aming guest na kakusapin. That has something to do with security. Bakit yun na, sir? Hindi pa. Okay. Usap tayo. Ano mga nangyayari? Dokapon, hindi OJ. Inciting to sedition ni ay, marami sir. Ay, yung magama. Oo. Galing Natuloy ba? Natuloy yata eh. Oo. Ako natutuwa ako kasi happy na ako eh. Happy ka na, sir, ha? Isa ako doon sa nakasuhan eh. Natutuwa daw siya mga kababayan kasi masaya siya. Bakit? Dahil isa daw siya sa nakasuhan ng inciting to sedition. Pagpatuloy pa natin. Wala no, sir? Oo, Kasi di ba mga kababayan nagkaharap sila ni General Torre. At doon nga sa paghaharap nila ni General Torre, hindi nga siya makatingin doon mga kababayan. And then basta wala siyang kibo doon. Hindi niya matingnan, matitigan etong si General Torre mga kababayan. So ngayon may mga sinasabi siya dito. Pakinggan pa natin. Panay mga national na national figure. Oo. Hindi. Ako ibig sabihin local pa ako. Wala ka pa. Wala, local. Lugi ka. So kailangan ko palang makasuhan ngayon. Magano ka ng inciting to sedition. Ang hirap dito eh. Pero alam mo sir, bakit hindi ako kinakasuhan nila? Bakit? Hindi ko alam. 6 million kaya yung itulong ko doon. Alam ko kung sino tirahin ko. Ay wala, talagang hindi ka hindi ka importante sa kanila. Hindi importante. Ngayon, nagagawa ko sa kanila. Kasi nga, actually, yung bago mag-election, magandang plano eh. Nung mananalo, mga 6 months, magandang plano para sa bayan. Tapos inahamon mo pa Sino, sir? si General Torre. Uy, two-star na yung tao kinamayan ko nga. Kinamayan mo? Oo, kinamayan ko. Kasi nagulat ako two-star eh. Yung Diba mga kababayan, may sinasabi siya diyan na nagulat daw siya kasi 2-star na daw etong si General Torre. Kasi mga kababayan, kung ikaw ba naman yung tao na minumura-mura mo si General Torre, tapos sinasabihan mo na etong si General Torre kailangan ng ayuda, kaya kung ano yung pinag-uutos, sunod lang ng sunod, mga kababayan, nung nakaharap niya, nagulat siya. Kasi yung tao na minumura niya, 2-star pala mga kababayan. Yung tao na gusto niyang buntalin at sinasabi niya nung una na bubuntalin niya mga kababayan, 2-star pala. So ngayon ipagpatuloy pa natin, kaya kinamayan niya. Ngayon ipagpatuloy pa natin professionals. Professional siya, professional ako no? Professional. Hindi professional siyang utusan. Ewan ko, basta kayo, binamasama kasi, inaanin yung tao. Kasi isa lang naman siyang tagasunod sa kanyang posisyon. Alam niyo, yun yung sinabi ko, yun yung bungat ko, kasi how do you break yung silence? Dumating ako, nauna kami ng attorney ni Colonel Jose. Jose, mista ako yun. Tapos noon, dumating siya, hindi naman, dumating siya, tapos noon, may kasama siya, apat. Tatlo pala. Iba nandun sa labas. May dalawa na security dun sa far side ng room. Doon sa buong kwarto, no? Tapos yung kanyang attorney, major rin. Major police. Police major. And then si General Torre, 2-star. Iniisip ko, paano ba yung mga i-break yung silence? Kasi awkward yung walang pansinan eh. Gusto ko nga yun eh. Gusto kong... Ay, nako. Parang upper class gawin kong plebo eh. Ganun. Pero sabi ko... Pero parang may nabanggit kasi kay Kwan, si Senador Bato. Nung sa homecoming, nagkita kami. Na yung sa... Eto, pakinggan nyo Pakinggan nyo yung kinikwento niya about dito kay Bato. Kasi may sinabi siya kay Bato de la Rosa, mga kababayan,
and then pinayuhan siya ni Bato de la Rosa. Pakinggan nyo mabuti. Nandun sa 83 ako 84, 85, 86. Napag-uwi ako sa 86. Nakita ko si Bato. Tapos, uy, sabi ko, Tobat. Sabi niya gano'n, tumalikod. Uy, sir, kamusta na? Kamusta? Uy, ano ba yung kay Torre? Ano si Torre? Sabi yung gano'n. Sinento ko rin niya kay General Nick Torre. Tapos nakainit ang ulo yung ginagawa ng tao Kay OJC, tapos yung ngayon, ako naman ang kinasuhan at kung ano pa yung sinasabi. Kinupasyon pa yung pag ko ng bere-bere, di ba? Sinabi niya yun. Na hindi ka, parang wala karapatan pumunta ng bere. May karapatan ako. Hindi kasi siya elite force. Hindi siya duman ng training talagang training ng warrior. Susme, pinaghirapan ko yun. Kahit sino yung mag-question dyan, subukan nyo mag-US Ranger. Subukan nyo mag-US Ranger. Tingnan ko kung papasa kayo. Hindi naman ako nagmamalaki. Basta ako, authorized mag-suit ng ganong beret, black beret. Yung mga ranger nga natin, authorized mag-black beret. Yung akin, meron pang ranger na tab, tsaka pati yung airborne. Tumatano naman talaga ako aeroplano. Yung Well, anyway, yung sabi ko sa kanya, yung nag-usap kami ni Bato, tapos ano ba, anong kenik, Torre, ano bang peg nun, bakit ganyan yan? Sabi yung gano'n. Gusto kong gawing plebo. Pakan ba? Kasi sabi, sir. Sabi niya mga kababayan, sinabi niya daw kay Bato na gusto niyang ano daw bang problema nitong si General Torre, bakit daw ganun mga kababayan? Kasi naghalo-halo na katulad nung nangyari sa kay OGC mga kababayan at ngayon, siya daw yung inaano. Gusto daw niyang gawing plebo yung uupak-upakan mga kababayan. Yun yung pagkakasabi niya. Ngayon, pakinggan niyo yung sinabi sa kanya ni Bato. Pagpasensyahan mo na lang, sir, sabi ni Bato. Pagpasensyahan, putang Katip, sa naman ganyan na... Tapos sir, kilala ko yan, sir ginagawa lang niya yung napag-utusan lang yan. Yun yung in-explain sa akin ni Bato. So, yun yung ganun ba? Oo, sir, pagka ikot ng gulo, magsasorry rin yan, sir. Wag mo na daw pansinin. Yun ang sa akin, request sa akin ng isang underclass. Si Bato nga. Hindi, sabi ko, sige, okay lang. Nung nakita kami, sinabi ko sa kanya yun. General Torre. Ang comment ni Torot. Hindi, sa academy ganun Torot. No offense ganun yung tawagan Lopez, Pislo. Torres, Torot. No, Torot. Iking, Enrique. Ako yun, Enrique. Iking. Eto mga kababayan, na naniniwala kayo, yung ikinikwento niya ngayon dito, na kung saan may mga uupakan pa nga etong si General Torre, gusto niyang gawing playbo, mga kababayan, etong si General Torre. Naniniwala kayo na sabi niya ng harapan niya kay General Torre? Doon nga mga kababayan sa nakita nating video, doon sa ginawa natin ng reaction, noong mga nakaraang araw, mga kababayan, hindi nga siya makaimik kay General Torre, mga kababayan. Hindi nga siya makatingin ng diretso, mga kababayan, kay General Torre. Tapos sinasabi niya dito na yung mga sinabi niya daw kay Bato de la Rosa na bakit daw ganyan si Torre, nung una kay OGC, tapos ngayon siya na ang gusto niyang gawing plebo, gusto niyang upakan, mga kababayan. Ngayon yung mga sinabi niyang yon, sinabi niya daw kay General Torre. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Bato, Tobats, kasi mga uso yun. Lopez, Pislo, Del Rosario, Sayong, Cro, yung Cruz, De La Cruz, Cro. Ikaw, kung pangalan mo Metran. Segundo ipilido pala. Metran. Metring. Metring. Okay. Metro. Metro. So, okay, balik tayo. Nung kinuwento ko sa kanya, parang napatingin siyang ganyan sa akin. Tapos sinabi niya yun, sir. Sinabi niya. That's why I will respect what he said. Yun yung sabi ko. I'll respect what he said. Hindi, okay lang yun. Kasi kung, ang i-haze ko na lang si Bato. Kaya, wala naman. Doon, yun mga follower na nagsasabi, dapat binuntal ko, etc. Kaya sinasabi mo, ikaw sinasabi mo, buntalin Hindi. Namon. You do not do that in an investigation sa isang sa piskal o sa prosecutor in a process ng DOJ regarding the case. You don't do that. You be cordial. You give respect doon sa exclusive korte. Office kasi yun. Hindi tayo sa public. Sabi ko nga doon sa interview ng mga vlogger. Gusto ko parang malaman yung bakit kung okay pa yung justisya sa atin. That's why
we're undergoing all this na kung may hustisya pa. Kasi wala namang grounds for inciting. Although, sa tingin ni Di ba dapat mga kababayan, sinasabi daw ng mga taga-suporta niya, sinasabi nitong alalay niya mga kababayan, nitong si Meltran, na dapat bubuntalin na etong si General Torre mga kababayan. Kaso nire-respeto daw nila mga kababayan etong DOJ. So ngayon kung titingnan nyo, since nakausap niya eto daw si Bato de la Rosa, sabi niya mga kababayan, and then sinabi niya daw kay Bato na uupakan niya etong si General Torre mga kababayan. Ang tanong kasi dyan, bakit hindi niya nagawa? Bakit hindi niya nagawa nung kaharap niya mga kababayan etong si General Torre at ngayon niya lang sinasabi yan? Kasi mga kababayan, mahirap naman kasing magsalita na uupakan mo yung tao pero pagkaharap mo, hindi mo naman magawa yung sinasabi mo. 'Di ba? Ang sinasabi niya dito mga kababayan, dapat nga bubuntalin nila kasi yun yung sinasabi nitong kausap niya mga kababayan, nitong alalay niya na si Meltran. And then sinabi niya kay Bato na uupakan niya, pero nung nakaharap niya mga kababayan, eto pong si General Torre, eto yung reaction niya wait lang, hanapin natin yon. Alam ko meron ako nun at natalakay natin yon. Mabilis lang naman to mga kababayan. Eto yan Asan ba yun? Eto. Yan. Ni Torre. Alisin natin dyan. Dito yan mga kababayan nung nakaharap niya. Yan, ito. Diba? Nung nakaharap niya dito si General Torre mga kababayan, hindi nga siya makatingin kay General Torre. So nakakapagtaka naman yung sinasabi niyang nakausap niya, etong si General Torre, ikinemento niya yung sinabi niya kay Bato de la Rosa na uupakan niya etong si General Torre pag napuno siya. Eto, tingnan nyo Have you read the same, sir? Have you read the contents of your content of it? Yes. Complete affidavit? Do you swear that the contents of the complete affidavit is true based on your personal knowledge? Yes, sir. Eto yung araw na nagkaharap silang dalawa mga kababayan, February 17, nitong si General Torre, nakaharap ni Dado Clemente dito, pero hindi naman niya maupakan dito, hindi nga siya makatingin 'Di ba kay General Torre? Kaya yung sinasabi niya mga kababayan dito sa kanyang vlog, yan yung mga kinikwento niya dito mga kababayan, hindi niya nagawa yan dito. Sir, do you understand that any untruthfulness in the complete affidavit may result to the filing of charges for perjury? Yes, sir. Yes, sir. Wow. That's it. Paano ito? Tingnan nyo si Dado, You have on file the counter affidavit filed by respondent, Mr. Clemente G. Enrique. Sign lang po. Apa. Okay. Yan natin ng konti. Ganun ba? Ito. Sige sir, stand up please. Place your right hand for... Sorry. Mr. Enriquez, do you swear that your counter affidavit contains the truth and nothing but the truth? Yes, sir. Do you understand the contents of your counter affidavit? Yes, sir. Diba? Do you swear that you executed this counter affidavit voluntarily and you are not coerced? No, sir. Yes, voluntarily. Okay. Do you understand under oath that any untruthfulness in the counter affidavit makes you liable for charges of perjury? Yes, sir. Okay, thank you, sir. Yan mga kababayan, wala nga siya nagawa dyan. Hindi nga siya makatingin ng diretso mga kababayan kay General Torre nung nagkaharap sila. Tapos sasabihin niya dito mga kababayan na nung nakausap niya daw etong si Bato de la Rosa, gusto niyang upakan at gawing plebo mga kababayan etong si General Torre. Pero hindi naman niya nagawa. Nung nakaharap niya ng personal, etong si General Torre mga kababayan at hindi siya makatingin kay General Torre. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Torre, meron. Ako, siyempre, sabihin ko, wala Kasi it's a plain and simple na exercise ng rights mo as a person.
Kayong mga nasa gobyerno kayo, puta na nasa gobyerno kayo, sorry, pero nasa ano kayo, yung pumasok kayo dyan sa gobyerno, baka yung papel de hapon, o yung spin, no? Balat Na ang sibuyas nipis daw. ninyo, meron ng Korte Suprema na decision. Yung mga public official. Hindi ka dapat ano. Tapos ako, kaya ako nagko-comment kasi hindi ako sangayon doon sa ginagawa nila eh. Talaga sobrang nakawan eh. Sobrang nakawan. Ewan ko nga yung iba, bakit ano? Sasabihin pa fake news. Puta yan yan. Hindi ko nga maintindihan yung sinasabi nilang fake news at saka yung legitimong news. Maaaring sinasabi nilang fake dahil nasasaktan sila. Pero sa dawin na sinusubaybayan ko yung mga mensahe, yung mga nakababasa ko. Parang Hindi, kasi fake news talaga kayo. Kasi unang-una, alam naman ninyo na may problema ang inyong vice presidente na sinusuportahan. Bago ninyo kasi punahin, ang gobyerno ni PBBM, dapat punahin nyo muna yung vice presidente at tanungin ninyo kung saan napunta yung hinahanap na 612.5 million na pera ng mamamayang Pilipino. Dapat tinatanong ninyo yon sa inyong vice presidente bago ninyo punahin yung ating gobyerno. Ang mahirap kasi ang nakikita nyo lang, yung gusto nyong makita na kasiraan ng gobyerno, pero hindi ninyo nakikita na yung ipinagtatanggol ninyo ay may pananagutan sa taong bayan. Dapat ganun kasi, mga kababayan, bago nila punahin, ang gobyerno dapat punahin muna nila si Vice President Sara Duterte. Kasi nga, nahaharap sa impeachment, mga kababayan, dahil hindi maipaliwanag kung saan napunta yung pera ng taong bayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? parang walang walang nakikita kung mga fake news dyan. Maaaring siguro tinatablan sila kaya sinasabi ng fake news. Totoo naman yung nangyayari sa Kongreso eh. Pero balik tayo sa case na inciting to sedition. Tatlo na kayo. No? Tatlo na kayo. Bakit ako wala? National figures na yun Hindi, mag-ano ka din, manghikayat ka din ng kaguluhan, susunod ka na kung talagang matapang ka. Ito kasi yung sinasabi mga kababayan nitong si Meltran. Si Meltran ay dakilang alalay, di umano mga kababayan nitong si Dado Clemente. Ano po, at kung titingnan po natin mga kababayan, di umano, parehas po silang may top up. So ngayon, ang sinasabi nitong isa, bakit daw wala siya? Bakit daw hindi siya nakakasuhan mga kababayan ng katulad ng kaso ni Digong, ni Sara at saka nitong si Dado Clemente? So ang sagot diyan, kung gusto mong magkakaso, maghamon ka din at manawagan ka ng kaguluhan laban sa gobyerno at pihado magkakakaso ka din. Ano po, ganun lang kasimple yan. Ipagpatuloy pa natin. Dahil Sara, si dating Pangulong Duterte. Pero ikaw sir ang original. Ikaw original. Ikaw ang original na inciting to sedition. So ibig sabihin, lumalagay ka na ngayon sa national figure. So pwede na tayong humawak ng national figure kasi pang national ka na sir eh. Di ba? Sila nagpapasikat eh. Inciting to sedition naman. Sila nagpapasikat eh. Ibig sabihin nakakalibil mo na sa yung mga presidente. Useless yan pagka national figure ka tapos nun wala naman sa isa yung pagiging national figure mo. Bakit? Palpak ka kunwari. Sino palpak? Yung mga o si Bongbong Marcos. Yan, presidente, for example, ini-question ka sa droga, simple lang naman, magpa-drug test ka, ganun kasimple. Pero sinasalag, ibig sabihin, there is more truth to his being a drug addict. Kasi sinasalag niya. Oo. Hindi siya talaga humarap. Kung ako man ang advisor niya, o kaya ako yung general niya, o kung sino man, even the PNP, for that matter, PIDEA, Mr. President, with all due respect, submit yourself to honest to goodness political drug test. Ang naging problema kasi wala nang prinsipyo yung mga tao. Paano yung mga sip-sip eh? Natatakot, walang dolls na matanggalan ng trabaho ba? Kasi, alam nyo, nobody is above the law. Kayo sinasabi niya, nobody is above the law. Therefore, kahit presidente, pwede yung makulong, pwede yung habulin. Naman nga si Estrada noon, hinahabol. Ba't nga nakalagay sa konstitusyon natin, pwede mong impeach ang presidente? Hindi, dapat ang sinabi mo, si Duterte nga ngayon, hinahabol eh. Kaya nga si Duterte ngayon, sinampahan ng patong-patong na kaso. May kinakaharap na kaso pa sa International Criminal Court. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan po natin, kita nyo iniiwasan nilang wag mabanggit etong kapalpakan ng mga Duterte. Pero mga kababayan, eto lang yung bukod tangi na tao na nakikita natin mga kababayan na matutuwa pa or tuwan-tuwa pa kapag nakasuhan po sila. Or yung isa pa nga mga kababayan, kung titingnan nyo, eto, gustong-gusto pang makasuhan siya mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, etong mga taong ito na nagtatanggol kay Sara Duterte, ito yung isang patunay na talagang hindi ko man nilalahat,
Pero yung iba dyan, mga kababayan, talagang may topak na. Katulad, mga kababayan, itong dalawang ito. Ano po, lalo na at naturingan pa na dating mga law enforcer, mga kababayan, at lingkod gobyerno, lingkod bayan. Ano po, kasi kung titingnan natin, mga kababayan, itong mga ugali ng mga ito, katulad itong si Dado Clemente, na kung kailan hindi nakaharap yung tao, saka magmamatapang at sasabihin na gustong upakan, etong si General Torre, pero nung nakaharap si General Torre, mga kababayan, ay walang may imik at hindi makaimik kay General Torre, hindi rin makatingin, mga kababayan, yan po yung ugali ng taong tunay na duwag. Kasi, mga kababayan, sa totoo lang, kung ito ay talagang matapang, dapat nung nakaharap niya si General Torre, doon pa lang, mga kababayan, kinumpronta na niya etong si General Torre, pero hindi nga siya makatingin at hindi nga siya makapalag. So ngayon, isa pa dyan, mga kababayan, big issue pa rin sa kanila, yung dapat pagpapates ni PBBM dahil nga inaakusahan nila na gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Ay nung panahon nga ni Duterte, napilit ba etong si Digong, mga kababayan, na magpates? Hindi. Kasi nga, mga kababayan, kahit magpates ang presidente, hindi pa rin matatapos, mga kababayan, yung accusation. Bakit? Kapag ka negative si PBBM, sasabihin nila, binayaran yung nag-test, magpa-test ulit. Kaya nga hindi matatapos yan, mga kababayan, at ibabalik pa rin yan ang ibabalik sa presidente. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, maliwanag naman na sinasabi nila dito, na eto pong si General Torre, mga kababayan, dapat pala nung nakaharap nila, uupakan, mga kababayan, itong si Dado Clemente, at bubuntalin pa nga nila, mga kababayan. Kasi nga, yun yung opinion or mungkahi nung kanyang mga followers at yun yung mungkahi din nitong kasama niya, kasama niya, mga kababayan, na bataan niya. So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po ang opinion ninyo hingil po sa pinagsasasabi nitong dalawang may topak na ito.